Maingay ba at hirap mag-start ang inyong electric fan? Kagaya nito? Nako, baka may tama na yan mga sir. Kaya sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-ayos ng isang electric fan. Kumbaga, do it yourself mga sir, para hindi na tayo gagastos pambayad sa mga technician. Kaya tara, samahan nyo ako. Welcome back mga sir. Ngayon ay may aayusin tayong isang stand fan. Ang brand po nito is Panasonic. So bago natin to buksan, testing muna natin. So subukan nating paikutin. Number 1. Yan, kung nakita nyo, hirap po siyang mag-start at maingay po ang kanyang motor. Yan, sa malapitan. So maingay siya talaga mga sir. Patayin na natin, baka mas lalo pang masira. So samahan nyo ako mga sir. Subukan natin tong ayusin. Ito mga sir, hindi na masyadong maganda ang kanyang ikot sa kanyang shafting. Baka dumito or wala nang langis ang kanyang bushing. So baklasin natin to. Ngayon mga sir, since na open na natin ang electric fan at na-access na natin ang motor at ang kanyang starting capacitor, ang una nating gawin is ititesting muna natin itong kanyang starting capacitor. Check natin tong capacitor, baka natamaan na sa paulit-ulit na start stop kahit mahirap ikutin sa capacitor ang kanyang motor. Ito na mga sir, pinutol ko ang isang paa ng capacitor para makapag-read tayo ng accurate dito sa capacitance sa kanyang capacitor, para malaman natin kung sira ba ang capacitor o hindi. Ito, nasa 758 na lang po ang kanyang capacitance. Pero ang totoong value sa capacitor niya is 1.8 UF. 1.8 UF meaning 1,800 microfarad po ang value niya. Pero hindi na umabot ngayon, nasa 758 na lang po. So itong kanyang capacitor ay papalitan na lang natin. At ito na mga sir, buksan na natin ang kanyang pinakamotor. Ang disadvantage lang sa brand na ito mga sir is pahirapan pong buksan ang kanyang motor. Kailangan pa natin sundutin itong kanyang mga pinakalock gamit ang isang flat screw para ma-open natin. Unlike any other brand na mayroon lang 4 na tornilyo para mabuksan ang motor. Pero dito, iba ang style sa brand na ito. Sa tingin ko nito mga sir, ang pinakaunang sira nito is ang kanyang motor. Baka kinalawang na or natuyuan na ng langis ang kanyang shafting at bushing, kaya hirap na paikutin. So sa tuwing i-start natin ang motor, mahirapan po ang starting capacitor dahil barado na po or pigado na po ang kanyang shafting, kaya bumigay si capacitor. Ito na mga sir, malapit na nating mabuksan ang kanyang motor. Makikita na natin ngayon kung ano ang diferensya. Sana nga lang hindi natamaan ang kanyang bushing at ang kanyang pinaka-shafting. So ito po ang kanyang pinaka-armature. Ngayon tingnan natin kung hindi ba natamaan or wala bang gas or sugat ang kanyang
shafting or bushing. Yan, okay naman. Pati dito sa kabila ay okay rin, hindi naman siya na damage. So linisan na lang natin to at maglagay ng langis. So ito po ang kulay itim, ito po ang kanyang foam sa loob niyan. So dyan po tayo maglalagay ng langis. Basain natin siya ng langis para makapag-supply ng tuloy-tuloy doon sa shafting at bushing. Yan, ganun din dito sa kabila, itong nasa loob. Lagyan din natin yan ng motor oil or langis. Pati dito sa labas. So bali di talaga ito maiwasan sa isang electric pan mga sir, lalo na pag umabot na yan ng 2 years, 3 years. Ito talaga ang kadalasang mangyari sa isang electric pan. Pag hirap na yan umikot, uugong na lang siya at maingay ang kanyang motor sa pag-start. Yun na yun mga sir, dalhin nyo yan agad sa technician. So ito na mga sir, gumamit lang tayo ng motorcycle oil. Basain lang natin itong kanyang pinaka-foam. Pati dito sa kabila, lagyan din natin ng oil. Itong kulay itim na bilog mga sir, sa likod kasi niyan is ang kanyang foam, na yun ang imbaka ng langis para magsusupply sa kanyang bushing at shafting. So ito na mga sir, huwag lang po natin damihan ng oil, baka tumulo hanggang doon sa pinaka-coil sa kanyang motor. So linis-linis din. So yun na mga sir, mamaya ibabalik natin to. Ito na po mga sir, nasara na po natin ang kaniyang motor. Ito mga sir, itong mga metal na to, ito po yung marker or palatandaan na naibalik natin siya sa eksaktong posisyon. At itong pinakalock niya mga sir na tinanggal natin kanina gamit ang flat screw, balik lang natin. Testing, yan, swabing-swabe na po mga sir ang kanyang ikot. Sana umuki na to. Grasa. Para saan ba to? So, mga sir, ito po ang kanyang gearbox. Ito, lagyan din natin yan ng grasa. Kasi sa loob niyan, maraming gear yan. Dahil itong gearbox na to, ito po yung nagpapaswing sa ating electric pan habang siya ay umiikot.
By the way mga sir, itong aking nilagay na starting capacitor is 1.5 UF lang instead of 1.8 na ang original niyang value. Wala kasing available na 1.8 UF doon sa electronic store dito sa aming bayan, kaya ito lang muna. Habang i-reassemble ko itong electric fan mga sir, ay may tip ako sa inyo kung paano ang tamang paggamit or pag-operate nitong electric fan. Kung gumamit tayo ng electric fan mga sir, dapat step by step yan. Huwag yung pag-switch on natin sa electric fan, number 3 kaagad. Parang sinisira na natin ang ating sariling gamit niyan. Kailangan daan tayo sa number 1, number 2 bago mag number 3. So parang motorcycle lang yan mga sir, na hindi tayo pwede makapag-arangkada ng naka-fourth gear. Ganon din sa electric fan. Testing number 1. Yan, hindi na po siya nahirapan mag-start mga sir, at wala na pong ingay ang kanyang motor. Swabing-swabe na po ang kanyang swing at ikot. Number 2. Number 3. Yan, mukhang okay na siya mga sir. Sana tumagal tong electric fan na to bago masira uli. Shout out kay Alan Macalos. So hanggang dito na lang mga sir. Maraming salamat sa oras nyo. This has been your 59 TV. Thank you. Happy birthday to you. Thank you.